Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah. Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my... That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged His name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. Well, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God'll forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, catch up, well, just let it slide. Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that He sent His Son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then, Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart with new desires. The Bible says if anyone is in Christ, he is a new creation. So stop living for yourself, turn from your sins, and come to Jesus. Then read your Bible and obey it. Find a good church to help you grow, and then go out and tell other people the good news. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan?
Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang kabayaran ng kasalanan ay tumutukoy sa katotohanang si Jesus ay namatay bilang kahalili ng mga makasalanan. Itinuturo ng Biblia na ang lahat ng tao ay nangagkasala. Basahin ang Roma 3:9 hanggang 18 at Roma 3:23. Ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Mababasa sa Roma 6:23. Ito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na lahat tayo ay mamamatay at nakatakdang magdusa sa impyerno ng walang hanggan. At ito'y bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan sa Biblia ay nangangahulugan ng pagkahiwalay. Ang lahat ay mamamatay, subalit ang ilan ay mananahan sa langit kasama ang Panginoon. Samantalang ang ilan naman ay mananahan sa impyerno ng walang hanggan. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay tungkol sa buhay sa impyerno. Gayunman, itinuturo din sa atin ng talatang ito na ang buhay na walang hanggan ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Si Hesukristo ay namatay bilang kahalili ng makasalanan noong ipako siya sa krus. Tayo ang dapat ipako sa krus na iyon sapagkat tayo namumuhay sa kasalanan. Subalit, inako ng Panginoon ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Ito ay sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. 2 Korinto 5:21. Siya ang ating naging kapalit sa parusang karapat-dapat sana na ating maranasan. Dinala niya sa Kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng krus, upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran at dahil sa Kanyang sugat, kayo ay gumaling. 1 Pedro 2:24. Sa talatang ito, sinasabi na inako ni Kristo ang mga kasalanang nagawa natin at binayaran iyon upang tayo ay mangaligtas. Sa iba pang mga talata ay mababasa natin, dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. 1 Pedro 3:18. Hindi lamang itinuturo sa atin ng mga talatang ito na si Jesus ang ating naging kahalili, subalit siya rin ang katubusan. Ibig sabihin, sapat na ang kanyang kamatayan bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang isa pang talata na tumatalakay sa kabayaran para sa kasalanan ay ang Isaiah 53:5. Ang talatang ito ay tumatalakay tungkol sa pagdating ni Kristo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Nakadetalye ang lahat ng ito at ang pagpako sa kanya sa krus ay totoong nangyari kagaya ng sinabi noong una pa man. Pansinin ang mga salita ni Isaias habang binabasa mo ito. Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo nga ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Makikita sa talatang ito na si Jesus ang humalilis sa mga makasalanan. Binayaran ni Kristo ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Hindi natin kailanman mababayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Kahit mamatay pa tayo sa krus, parurusahan pa rin tayo ng Diyos at itatapon sa impyerno at magdurusa doon magpakailanman dahil hindi natin mapapawalang sala ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Subalit kusang naparito sa mundo si Hesukristo bilang anak ng Diyos para pagdusahan ang ating mga kasalanan. Dahil ginawa niya ito para sa atin, mayroon na tayong oportunidad hindi lamang upang mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi upang makasama natin ang ating Panginoong Hesus sa walang hanggang kalangitan. Upang magawa natin ito, kinakailangang ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili. Kailangan natin ang isang banal na kahalili upang gawin iyon para sa atin.
Ano nga ba ang buhay? Ang sabi ng Biblia sa James 4:14, ang buhay ng tao ay parang sinaw na panandalian lamang. Kaya, alamin na natin sa oras na ito, ano ang dapat mangyari upang tayo maligtas. Ang kaligtasan ay tungkol sa pagiging ligtas. Kaya, ang tanong, paano maging ligtas? Nakakatiyak ka ba na sa oras na datnan ka ng kamatayan, ay tutungo ka ng langit? Sabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nararapat sa impyerno. At hindi makakaabot sa kalwatian ng Diyos. Ngunit, mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalatayat, maniwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa oras na ito, maaaring naunawaan mo na ang ginawang kaligtasan ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Nais mo bang kilalanin at tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? May 3 bagay ka lang na dapat gawin. Una, aminin mo sa iyong sarili na ikaw yung makasalanan. Pangalawa, pagsisihan mo ito at hihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. At pangatlo, buksan mo ang pintuan ng iyong puso, anyayahin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at manahan siya sa iyong buhay. Kilalanin mo ang ginawa niyang kaligtasan sa krus. Paniwalaan na siya'y namatay at muling nabuhay para sa iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan ng isang mataimtim na panalangin, gawin mo ito ng may buong puso at ikaw ay maliligtas.